Umarangkada ngayong araw ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Pasay City. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa mga pambato ng administrasyon, kumpiyansa silang makukuha nila ang suporta ng mga taga-NCR sa Hatol ng Bayan 2025. Maaga pa lang marami na ang nakaabang sa Cuneta Astrodome sa Pasay City para sa ika-4 na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bukod sa paghahati ng talumpati ng 12 pambato sa pagkasenador ng administrasyon, nagtanghal din sa programa ang ilang sikat na artist, bagay na lubos na ikinalugod ng mga manonood. Ayon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kumpiyansa silang makukuha nilang suporta ng mga taga Metro Manila sa Hatol ng Bayan 2025. Lahat kasi sila may malawak na raw na karanasan at marami nang nagawa para sa bayan. The Alyansa is a really good complement. Merong galing sa executive, merong galing sa legislative, at merong kanya-kanyang experiences that have somehow contributed to Metro Manila. Kumpiyansa kami sa grupo ng Alyansa na ma-12-0 namin dito sa Metro Manila dahil unang-una suportado kami ng Pangulo. At ang programa ng Alyansa ay para talaga sa mga mahihirap para sa sambayan Pilipino. Kaugnay niyan, hindi raw pabor ang Alyansa candidates sa negative campaigning at pagsusulong ng anumang uri ng karahasan. Ito ay bilang tugon na rin sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay patayin na lang umano ang ilang senador para may mga mabakanting posisyon sa Senado. Sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-de-escalate, sa halit na mag-escalate. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. Samantala, sa unang pagkakataon, sinagot naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang disqualification case na inihain laban sa kanya at kanyang mga kaanak sa Commission on Elections dahil sa issue ng political dynasty. Ang opinion po ng Korte Suprema doon ay yung sinasabi po na wala pong enabling law, yung sinasabing batas na yan, kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Yun po yung sinasabi doon. Kaya nga po, hanggang wala pa pong batas tayo, meron ho talagang ganito. Habang si Senate Majority Leader Francis Tolentino may pahayag din ukol sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong iniakyat na ito sa Korte Suprema. Hintayin na lang natin siguro, with all due respect, ano yung reply ni Senate President. But as we speak, there is a Supreme Court hearing going on. And there is a second case filed stopping the impeachment trial. So lahat ito sub judice if we speak. So hintayin natin din yung resulta ng hearing ng Supreme Court. Joshua, sa ngayon nasa labas lang tayo mismo ng Cuneta Astrodome kung saan ginaganap nga yung campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magangampanya para sa mga kandidato ng administrasyon. At sa ngayon, Joshua, yung sequence ng programa ay nagtatalumpati lamang yung iba pang senatorial candidates ng administrasyon at mamaya inaabangan na rin yung magiging talumpati ni Pangulong Marcos. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV Manila.